لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating aralin sa ikalawang haligi ng iman, ang pananampalataya sa mga anghel, naabot na po natin ang mahalagang bagay na narapat sa mga Muslim na sampalatayanan na kaugnay sa mga nilalang na ito na pang nakalingit o hindi nakikita. Mga nilikhang itinalaga ni Allah sa iba't ibang tungkulin na karagdagan sa mga pagtatasbih, pagdidikir at mga ibadat. Maliban po sa pangunahin nilang mga tungkulin, ay mayroon pa silang karagdagang mga gawain. At babanggitin ng may akda ang mga gawain ito na kaugnay sa mga anghel. Sinabi niya, sadisan annahum muwakkaluna bi'amalin mutanawwi'ah. Ika-anim na sila ay itinilaga sa sari-saring gawain. Narapat po na sampalatayanan ng mga Muslim na ang mga anghel ay nakatalaga sa iba't ibang gawain. Ila janibi wadhifatihimul asasiyatil mustamirra min ibadati rabbi wa tasbihihi, famin dhalik, karagdagan sa pangunahing nagpapatuloy na tungkulin nila sa pagsamba sa Panginoon at pagluluwalhati sa Kanya, na kung saan ito'y una na nating natalakay. Wa min dhalik, kabilang doon ang sumusunod, an-nuzulu bil wahi, ang pagbaba kalakip ng wahi o revelasyon, kasi. Sinugo ni Allah sa iba't ibang ummah ng tao ang mga sugo na nagbabala sa kanila at naghatid ng mabuting balita o nakakagalak na balita. Pero inayudahan ang mga propeta at sugong ito ng mga himala at wahi na salita ni Allah na pagmumula ng pambabatas, mga alituntunin, at paglilinaw ng mga dapat at hindi dapat gawin ng tao. Ang wahi na ito ay dumating sa mga tao sa pamamagitan ng mga sugo. At ito naman dumating sa mga sugo sa pamamagitan ng mga sugo ni Allah na mga anghel. At ang pinakadakila sa mga anghel na ito ay si Jibril. Ito ang kawing ng mensaheng nakarating sa mga tao. Wahiya wadhifatu Jibril alayhissalam. Ito ang tungkulin ni Anghel Jibril o Gabriel. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang ating babasahing aya, na ang pagpapaabot ng kasi ayon dito sa salita ng may akda ay tungkulin ni Anghel Jibril. Sinabi ni Allah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Sabihin mo, nagbaba nito ang espiritu ng kabanalan o banal na espiritu na ang tinutukoy ay si Anghel Jibril o Gabriel mula sa Panginoon mo, kalakip ng katotohanan, upang magpatatag siya sa mga sumampalataya at bilang patnubay at bilang balitang nakagagalak para sa mga Muslim. Si Allah ay nagsasalita sa talatang ito tungkol sa Quran. Sinabi pa niya, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin.
Tunay na ang Quran na ito ay talagang pagbababa ng Panginoon ng mga nilalang. Bumaba kalakip nito ang espiritong mapagkakatiwalaan. Ang tinutukoy na espiritu ay si Jibril alayhisalam sa puso mo upang ikaw ay maging kabilang sa mga tagapagbabala. Sinabi pina Allah sa ibang bahagi ng Quran, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Sabihin mo, ang sinumang naging isang kaaway para kay Gabriel, tunay na siya ay nagbaba nito sa puso mo ayon sa pahintulot ni Allah bilang tagapagpatotoo para sa nauna rito, bilang patnubay at bilang nakagagalak na balita para sa mga mananampalataya. Number 97 ang talata ng Al-Baqarah. Pero maaari na ang magdala ng kasi o wahi sa mga mensahero ay iba pang anghel na maliban kay Anghel Jibril alayhisalam. So balit ito po ay bihira lamang, gaya ng isinalaysay ni Imam Muslim na mula sa ulat ni Ibn Abbas na nagsabi, "Bainama Jibrilu qa'idun 'inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qat ila al-yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm fasallama wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra biharfin minhuma illa u'titah." Inulat ni Abdullah bin Abbas na habang si Anghel Jibril alayhisalam ay nakaupong kasama ng sugo ni Allah, siya ay nakarinig ng isang tunog sa ibabaw niya. Tumingala siya at nagsabi, "Ito ang pinto na nagbukas ngayon sa paraiso. Hindi pa ito nabuksan noon." At bumaba mula roon ang isang anghel at nagsabi siya, "Ito ang anghel na bumaba sa lupa na hindi pa nakababa kundi ngayong araw lamang." Bumati ito ng salam at nagsabi, "Magalak ka dahil sa dalawang liwanag. Dahil sa dalawang liwanag na ipinagkaulob sa iyo na hindi pa naipagkaloob sa sinumang propetang nauna sa iyo." Ang dalawang liwanag na ito ay ang Fatihatul Kitab, Suratul Fatiha, at ang pangwakas na mga talata ng Suratul Baqarah. Kapag pinasa mo ang isang salita ng dalawang ito ay tiyak na ipagkakaloob sa iyo ang kahilingan mo sa dua, panalangin. Kaya naman, ang pagpaparating ng wahi o revelasyon ay hindi bukod tanging tungkulin ni Jibril lamang alayhisalam. Ang pangunahin niyang tungkulin ay ang pagsamba at pagtatasbih, at kabilang din sa tungkulin niya ay ang pagpaparating ng wahi, at mayroon pa siyang iba pang tungkulin na hindi lamang pagpaparating ng wahi. Siya rin ay laging dumadalaw sa propeta tuwing buwan ng Ramadan para sa pagbabalik-aral ng Quran. Gayon din naman, siya ang nagturo sa propeta ng pagsasala ayon sa nais ni Allah. Si Jibril alayhisalam ay nakipaglaban din kasama ng propeta sa naganap na labanan na kagaya sa labanan sa Badr at Khandaq. Gayon din naman, sinamahan niya ang propeta sa paglalakbay ng Al-Isra wal Mi'raj at marami pang iba na mga tungkulin. Kaya naman, kabilang sa mga tungkulin ng mga anghel, lalong-lalo na si Anghel Jibril alayhisalam, ay ang pagpaparating
ng kasi, revelasyon o wahi. Thaniyan, inzalul qatri wa inbatul ard. Ikalawa, ang pagpapababa ng patak ng tubig at pagpapatubo ng lupa. Wahiya wadhifatu Mikala kama rawahu Ahmadu anal Yahuda qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay tungkulin na Anghel Miguel o Mikail, gaya ng isinalaysay ni Imam Ahmad na ang mga Hudyo ay nagsabi sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. At inshallah basahin natin yung katanungan o salita ng mga Yahud na ito, na kung saan ang mga ulan, dagim at ulat at ang mga pananim at mga halaman na lumalabas sa lupa ay may nakatalagang anghel, at ito ang tungkulin ni Mikail o Miguel. Ayon sa salita ng propeta, na kasagutan niya sa mga Hudyong dumating upang magtanong, na inulat ni Abdullah bin Abbas na nagsabi, ganito ang ulat ni Ibn Abbas, dumating ang mga Hudyo sa sugo ni Allah at nagtanong, O Abul Qasim, mayroon kaming 5 tanong, at kung masasagot mo ang mga ito ay malalaman namin na ikaw nga ay isang propeta at susunod kami sa iyo. Karaniwan na lamang po sa mga Hudyo ang pagsisinungaling. Kahit alam nila at nakatitiyak sila na si Muhammad ang hinihintay nilang propeta na kung saan nasasaad sa kanilang banal na aklat. Pero pinasinungalingan pa rin nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong sila tungkol sa mga tanda ng propeta, nagtanong sila tungkol sa mga sanggol na ipinapanganak, kung paano sila nagiging lalaki at babae. Nagtanong din sila tungkol sa mga ipinagbawal ni Israel o si propetang Jacob o Jacob sa kanyang sarili. Nagtanong din sila tungkol sa kulog, at ang panghuling tanong, nangako sila na kapag sinagot ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay magbai'a sila sa propeta ng pagsunod ng katapatan at pagmumuslim. Ito kasi ang pagbabaya sa panahon ng propeta, yung pagsasyahada ng pagmumuslim at panunumpa ng katapatan sa propeta bilang leader ng mga mananampalataya. Sinabi nila, lahat ng mga propeta ay may anghel na nagbabalita sa kanya. Sabihin mo sa amin kung sino itong anghel na nagbabalita sa iyo. Sinabi ng propeta, si Jibril. Sinabi ng mga Hudyo, siya ang anghel na nagdadala ng digmaan at kaparusahan. Siya ang anghel na kalaban namin. At dinugtong nila, law qulta Mikalul ladhi yanzilu birrahmati wan nabati wal qatari lakan. Kung sakaling nagsabi ka na si Anghel Miguel o Mikail ay ang nagpapababa ng awa, halaman at patak ng tubig, talaga sanang naging, dahil dito ay binaba ni Allah ang talatang ito. Ito yung sababun nuzul ng aya na ito. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biidnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sabihin mo, ang sinumang naging isang kaaway para kay Jibril, tunay na siya ay nagbaba nito sa puso mo ayon sa pahintulot ni Allah bilang tagapagpatutuo para sa nauna rito, naunang mga propeta at banal na aklat, bilang patnubay at bilang nakagagalak na balita o mabuting balita para sa mga mananampalataya. Ang sinumang naging isang kaaway para kay Allah, sa mga anghel niya, sa mga sugo niya, kay Gabriel o Jibril at kay Miguel, tunay na si Allah ay isang kaaway para sa mga
tagastangging sumampalataya. Sa talatang ito, pinagdiinan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga Yahud na ito ay mga tumangging sumampalataya. Ito yung dahilan ng pagkababa ng talatang ito sa Al-Baqarah number 97. Na kung saan sinabi ni Ibn Kathir, isinama dito si Miguel o Mikael dahil sinasabi ng mga Hudyo na si Jibril ay kalaban nila, samantalang si Mikael ay katangkilik at kakampi nila. Kaya naman ay ipinalam sa kanila na ang sinumang kumalaban sa isa sa kanilang dalawa ay kalaban din ng isa at kumakalaban din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tungkulin ni Jibril ay pagpaparating ng kasi, wahi o revelasyon, at ang tungkulin ni Mikael ay pagpapaulan at mga halaman. Si Jibril ay nakatalaga sa gabay at si Mikael ay nakatalaga sa kabuhayan. Ikatatlo, an-nafkhu fis-sur, ang pag-ihip sa tamboli, trumpeta. Ito ay ang trumpeta na hihipan kapag ipinahintulot na ni Allah na malipol ang lahat ng mga may buhay sa lupa. Wahiya wadhifatu Israfil alayhi salam lisa'at wal ba'ath. Ito ay tungkulin ni Anghel Israfil alayhi salam para sa paghimatay at pagbubuhay. Nagsabi si Allah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Iihip sa tambuli, saka mahihimatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa maliban sa sinumang niloob ni Allah. Pagkatapos iihip dito sa muli, saka biglang sila ay mga nakatayo na nakatingin. Haula'it thalatha, Jibril wa Mikail wa Israfil, huwa sadatul malaika, lianna mahamahum tata'allaqu bil hayah. Ang tatlong ito, sina Jibril, Mikail at Israfil, ay ang mga pinuno ng mga anghel dahil ang mga misyon nila ay nauugnay sa buhay. Ang mahalagang tungkulin ay ipinagkatiwala sa tatlong ito. At ang kahalagahan ng mga tungkulin ito ay sapagkat may kaugnayan ito sa buhay. Jibrilu muwakkalun bi hayatil qulub, sapagkat si Anghel Jibril ay nakatalaga sa buhay ng mga puso. Ang tinutukoy na buhay ng mga puso ay ang wahi o revelasyon o banal na aklat na ikinase sa mga propeta na ipinarating niya sa mga piniling mga propeta. Wa Mikalu muwakkalun bihayatin nabat. Si Mikael ay nakatalaga sa buhay ng mga halaman. Ang tinutukoy ay ang kabuhayan ng mga tao dito sa mundo. Wa Israfil muwakkalun bihayatil abdan. At si Israfil ay nakatalaga sa buhay ng mga katawan. Ang tinutukoy ng buhay sa mga katawan ay ang pag-iihip sa tamboli. Ashrafuhum Jibril alayhis salam wa huwa Ruhul Qudus. Ang pinakamaharlika o pinakadakila sa kanila ay si Anghel Jibril alayhis salam at siya ay ang espiritu ng kabanalan. Ikaapat, hifdhu bani Adam, ang pag-iingat sa mga anak ni Adan. Mayroong mga anghel na nangangalaga sa bawat tao at binabantayan sila, na kung saan nagsabi si Allah, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Para sa kanya ay may mga anghel na nagkakasunod-sunod mula sa harapan nila at mula sa likuran niya. At nag-iingat sa kanya ayon sa utos ni Allah. Tunay na si Allah ay hindi nagpapaiba sa anumang nasa mga tao hanggang sa magpaiba sila sa nasa mga sarili nila. Kapag nanais si Allah sa mga tao ng isang kasagwaan, ay walang magpipigil doon. Walang ukol sa kanila, bukod pa sa kanya na anumang tagatangkilik. Ang mga anghel na ito, na mga mu'aqibat, nagkakasunod-sunod na binanggit sa talatang ito, ay binanggit din sa ibang bahagi ng Quran sa Suratul An'am na ganito ang ating mababasa. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffatuhu rusuluna wahum la yufarritun. Siya ay ang tagagapi sa ibabaw ng mga lingkod niya. Nagsusugo siya sa inyo ng mga tagapag-ingat hanggang sa kapag dumating sa isa sa inyo ang kamatayan, babawiin ito ng mga sugo namin at sila ay hindi nagpapabaya. Ito ay sa Suratul An'am number 61 ang bilang ng talata. Ang pinapadala ni Allah na tagapag-ingat na anghel ay mga ngalaga sa tao hanggang sa darating ang nakatakdang taning ng buhay na itinakda sa kanya. Iniingatan niya ito sa mga sakit, sakuna, aksidente, ilang mga nakatakdang magaganap, at marami pang mga bagay. Subalit, kung dumating na ang itinakdang bagay sa buhay nito, hindi na niya ito mapipigilan. Na kung saan sinabi ni Ibn Abbas sa nasasaad sa tafsir at Tabari, malaikatun yahfadunahu min bayni yadayhi wa min khalfi. May mga anghel na nag-iingat sa tao sa harapan niya at likuran niya. At kung dumating na ang pagtatakda ni Allah, ay hahayaan nila ito. Kapag dumating ang pagtatakdang magaganap sa isang tao na kagaya sa sakit, pagsubok, kahirapan at iba pang nakatakdang magaganap sa isang tao, ang mga tagapag-ingat na ito ng mga anghel ay walang magagawa upang ito'y hadlangan. Sinabi ni Mujahid, dito pa rin sa Tafsir at-Tabari, Wakala Mujahid, ma min abdin illa lahu malakun muwakkal yahfazuhu fi nawmihi wa yaqadatihi minal jinni wal insi wal hawam. Fama minha syai'un yatihi yuriduhu illa qala al malak wara'uka illa syai'an ya'danullahu fihi fayusibuh. Bawat tao ay may anghel na nakatalaga na nag-iingat sa kanya sa kanyang pagtulog at paggising laban sa mga jin, tao at salot. Ang anumang darating sa kanya ay magsasabi ang anghel maliban sa isang bagay na ipinahintulot ni Allah na dadapo sa kanya. Ikalima, hifdhu a'mali bani Adam. Ang pag-iingat sa mga gawa o mga gawain ng mga anak ni Adam. Niingatan nila ang mga anak ni Adan at mga gawain ng mga tao. Na tinutukoy ng mga gawain ng mga anak ni Adan na iniingatan ng mga anghel ay ang mga gawaing nakatakdang magagawa nila. Mabuti man ito o masama. Kaya naman, may mga anghel na nag-iingat at nangangalaga sa mga gawain ng mga tao at ito ang tinutukoy ng salita ni Allah na ganito ang ating mababasa. Ito ay sa Suratul Infitar. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tunay na sa inyo ay talagang may mga tagapag-ingat
hafidun, na mararangal na mga tagasulat. Nakaalam sila sa anumang ginagawa ninyo. Mararangal na tagasulat. Kiram, ibig sabihin mararangal. Katibin, tagasulat. Pinag-iinan ko lamang kasi ang akala ng iba, ang kiram at saka kiraman at saka katibin, akala ng iba ay pangalan daw ng anghel. Nang tinutukoy na mga mararangal na mga tagasulat, hindi ito pangalan, kundi katangian ng mga tagasulat na mga anghel na nakataga talaga sa bawat tao. Itinalaga ni Allah sa bawat tao ang dalawang anghel na laging kasama. Laging kasama ito ng tao na nagtatala ng mga gawain at salita ng tao. Na kung saan nagsabi si Allah, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Banggitin kapag tumanggap ang dalawang anghel na tagatanggap sa gawing kanan at sa gawing kaliwa habang nakaupo, qaid, wala siyang binibigkas na anumang pagkakasabi, malibang sa tabi niya ay may isang mapagmasid na nakalaang magtala. Qaid na ang salin na kaupo, na nangangahulugan na nakabantay sa iyong mga gawain at mga sasabihin. Wala siyang binibigkas min qawlin na tinutukoy na anumang pagkakasabi o bawat salitang sasabihin. Maliban sa tabi niya ay may isang mapagmasid na nakalaang magsulat. Mapagmasid, raqib, ay tagapag-iingat na nakabantay sa anumang gagawin at sasabihin. Atid, na laging naroroon, na nakalaang magtala, laging present, na nakalaang magtala sa mga gawain at salita ng tao. Kaya naman sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Sa bawat tao ay nagdikit kami ng gawain niya sa liig niya. At magpapalabas kami para sa kanya sa araw ng pagbangon ng isang talaang masusumpungan niyang nakabuklat. At sasabihin sa kanya na ganito ang ating mababasa, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Basahin mo ang talaan mo. Nakasapat ang sarili mo ngayong araw laban sa iyo bilang mapagtuos. Sinabi na Al-Hasan radhiyallahu anhu, Adlun wallahi fika man ja'alaka hasiba nafsik. Makatarungan sa iyo, sumpa man kay Allah, ang gumawa sa iyo bilang mapagtuos sa sarili mo. Ibig sabihin, tayo na mismo sa ating mga sarili, bawat tao, siya ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na tagapagtuos sa sarili niya. Kasi alam niya na ang nakatala sa kanyang talaan sa araw na iyon ay sarili niyang mga gawa na maaaring sasaksi sa panig niya o kaya laban sa kanya. Kaya naman, ang tao mismo ang nagtutuos sa sarili niya. At ito ang kalubusan ng katarungan ni Allah sa tao. At kabilang sa karunungan ni Allah na ginawa niya ang anghel na nasa kanan na tagapagtala ng mamabuting gawa bilang katiwala. Siya ang katiwala sa anghel na nasa kaliwa na tagapagtala ng mga masasamang gawain. At karagdagan pa, kabilang sa awa ni Allah sa mga tao, gaya ng inulat ni At-Tabarani, at ito ay hadith Hasan, Inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalama 6 sa'atin anil abdil muslim al-mukhti fa inna dima wastaghfara Allah minha alqaha wa illa kutibat wahida. Tunay na ang kasamang anghel
na nasa kaliwa ay talagang itinataas ang panulat ng 6 na oras para sa Muslim na nagkamali. Kung siya ay nagsisi at humingi ng tawad kay Allah sa nagawang kasalanan, ay itatapon niya ito. So, hindi niya isusulat. Kung hindi siya magsisi, ay isusulat niya na isang kasalanan. Ika-6, tathbitul mu'minin wa nasruhum, ang pagpapatatag sa mga mananampalataya at ang pag-aadya sa kanila. Ang mga anghel ay tagapagpatatag sa mga mananampalataya at tagapag-adya o kakamping katulong nila laban sa kanilang mga kalaban sa digmaan. Nagsabi si Allah, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kulla banan." Banggitin noong nagkakasi ang Panginoon mo sa mga anghel na nagsasabi, "Tunay na ako ay kasama sa inyo, kaya patatagin ninyo ang mga sumampalataya." Pupukol ako sa puso ng mga tumangging sumampalataya ng hilakbot, kaya humagupit kayo sa ibabaw ng mga liig at humagupit kayo mula sa kanila sa bawat daliri. Ito ay sa Suratul Anfal, number 12. Kagaya sa naganap na digmaan sa Badr. Qabdul arwah, ito yung ikapito, ang pagkuha sa mga kaluluwa. Ito tungkulin ng anghel ng kamatayan. Nagsabi si Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Sabihin mo, magpapanaw sa inyo ang anghel ng kamatayan na itinalaga sa inyo, pagkatapos tungo sa Panginoon ninyo, pababalikin kayo. Nagpasabi pa siya, "Huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafadatan hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun." Siya ay ang tagagapi sa ibabaw ng mga lingkod niya. Nagsusugo siya sa inyo ng mga tagapag-ingat hanggang sa kapag dumating sa isa sa inyo ang kamatayan, babawiin ito ng mga sugo namin at sila ay hindi nagpapabaya. Ang pangunahing anghel na nakatalaga sa pagkuha ng mga kaluluwa ng tao ay ang Malakul Maut o anghel ng kamatayan. Subalit may mga anghel ding katuwang ang anghel ng kamatayan ayon sa salita ni Allah sa talatang "Tawaffathu rusuluna", nang ibig sabihin, babawiin ito ng mga sugo namin, babawiin ang buhay ng mga taong ito ng mga. Ibig sabihin, may iba pang mga anghel na katuwang ang anghel ng kamatayan. "Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Ang ibig sabihin ng aya na ito, ang binasa natin ay sa Suratul An'am 62. Pagkatapos, isasauli sila kay Allah, ang pinagpapatangkilikan nilang totoo. Pansinin, ukol sa kanya ang paghahatol, at siya ay ang pinakamabilis sa mga tagatuos. At sa mga anghel na ito na kumukuha ng mga kaluluwa ng mga tao, ay mayroon ding mga anghel na kumukuha ng kaluluwa ng mga kuffar, ng mga tumangging sumampalataya at mga kriminal, mga salarin, ng pagkuhang marahas, matindi, at malakas na kung saan walang awa. Nagsabi si Allah, ganito ang ating mababasa. Ito ay sa Suratul An'am number 93 ang aya. "Walau tara
idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kung sakaling nakikita mo kapag ang mga tagalabag sa katarungan ay nasa mga hapdi ng kamatayan, paghingalo. Samantalang ang mga anghel ay nag-aabot ng mga kamay nila na nagsasabi, magpalabas kayo ng mga kaluluwa ninyo. Sa araw na ito ay gagantihan kayo ng pagdurusa ng pagkahamak o kahihiyan dahil kayo noon ay nagsasabi hinggil kay Allah ng hindi totoo at kayo noon sa mga tanda niya ay nagmamalaki. Ganito pa ang ating mababasa sa isang talata ng Suratul Anfal. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq. Kung sakaling nakakikita ka kapag nagpapanaw sa mga tumangging sumampalataya ang mga anghel, habang humahagupit sa mga mukha nila at mga likod nila at nagsasabi, lumasap kayo o lasapin ninyo ang pagdurusa ng pagkasunog. Sa isa pang talata na ganito ang ating mababasa sa Suratul Muhammad number 27, Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Papaano kapag bumawi sa kanila ang mga anghel habang pumapalo ang mga ito sa mga mukha nila at mga likod nila? Samantalang ang mga mananampalataya naman na mga may takwa o mapangilag sa pagkakasala kay Allah at kumagawa ng kabutihan, ay kukunin ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa ng marahan at banayad na gaya ng paglalarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi sila makakaramdam ng sakit at hirap. May mga anghel din na ang kanilang tungkulin ay magpaparating ng nakagagalak na balita o mabuting balita sa mga mananampalatayang Muslim sa kanilang kamatayan. Gaya ng sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa sa Fussilat number 30 ang aya, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na ang mga nagsabi, si Allah ay ang Panginoon namin. Pagkatapos nagpakatuwid, magbababaan sa kanila ang mga anghel na magsasabi, huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magalak kayo sa paraiso na sa inyo dati ay ipinangako. Basahin pa natin ang isang aya, sunod na aya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami ay mga katangkilik ninyo sa buhay na pangmundo at sa kabilang buhay. Ukol sa inyo roon ang ninanasa ng mga sarili ninyo at ukol sa inyo roon ang anumang hinihiling ninyo. Ang sunod na aya, Nuzulan min Ghafur Rahim. Bilang pang-aaliw mula sa mapagpatawad, maawain si Allah. Samantalang ang mga kuffar o mga tumangging sumampalataya naman ay babalitaan ng mga anghel ng balitang pagpasok sa kaparusahan sa apoy at galit ni Allah na sasabihin sa kanila, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim
akhriju anfusakumul yawma tujazawna adabal hun. Kung sakaling nakikita mo kapag ang mga tagalabag sa katarungan ay nasa mga hapdi ng kamatayan samantalang ang mga anghel ay nag-aabot ng mga kamay nila na nagsasabi, magpalabas ko yan ng mga kaluluwa ninyo. Sa araw na ito ay gagantihan kayo ng pagdurusa ng pagkahamak, pagkaaba. Dito tayo sa ikawalo. Su'alul mayyiti fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Ang pagtatanong sa patay sa libingan niya tungkol sa Panginoon niya, relihiyon niya at propeta niya. Kapag namatay ang tao at nailibing sa libingan, ay darating ang dalawang anghel at magtatanong sa kanya, sino ang Panginoon mo? Ano ang relihiyon mo? At sino ang propeta mo? Wasailani huma Munkar wan Nakir. Ang dalawang tagapagtanong ay sina Munkar at Nakir ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi na ang hadith ay medyo mahaba. Basahin natin ang pagkakasalina. Tunay na ang tao kapag inilagay siya sa libingan niya at tumalikod sa kanya ang mga kasamahan niya, ay tunay na talagang makaririnig ng mga tunog ng mga sapi ng paa nila. May pupunta sa kanya na dalawang anghel, saka magpapaupo ang dalawang ito sa kanya, saka magsasabi ang dalawang ito, ano ang sinasabi mo kaugnay sa lalaking ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hinggil sa mananampalataya, magsasabi ito, sumasaksi ako na siya ay lingkod ni Allah at sugo niya. Kaya sasabihin sa kanya, tumingin ka sa upuan mo, sana mula sa impyerno. Nagpalit nga sa iyo nito si Allah ng isang upuan mula sa paraiso. Kaya makakakita siya sa dalawa ng lahatan. Makikita ng mananampalataya ang kanyang upuan sa impyerno. Na kung hindi siya sumampalataya at naging matuwid, tiyak na ito ang kanyang magiging hantungan. At makikita din niya ang upuan niya sa paraiso. At ito ang higit na nakakagalak sa kanya. Mabuting balita dahil siya ay sumampalataya at naging matuwid na mananampalataya. Tuloy natin ang basa ng mahabang hadith. Hinggil naman sa mapagpaimbabaw, mapagkunyaring Muslim o munafiq ang tinutukoy, at tagatanging sumampalataya, kafir, sasabihin sa kanya, ano noon ang sinasabi mo kaugnay sa lalaking ito? Kaya magsasabi ito, hindi ako nakakaalam, ako noon ay nagsasabi ng sinasabi ng mga tao. Kaya sasabihin, hindi ka nakaalam at hindi ka sumunod sa nakaalam? Pupukpukin siya sa pamamagitan ng mga martilyong yari sa bakal ng isang pukpok, kaya mapasisigaw siya ng isang sigaw na maririnig ng nasa tabi niya na iba pa sa tao at jin. Ibig sabihin, ang tao at jin lamang ang hindi nakaririnig ng hiyaw ng taong pinupukpok na ito ng martilyong yari sa bakal bilang kaparusahan sa kanya dahil sa pagtanggi niyang sumampalataya. Nasasaad sa panalita sa ganang kay Imam At-Tirmidhi mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ganito ang ating mababasa. Idha qubira al-mayyitu atahu malikani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Kapag inilibing ang patay o ang isa sa inyo, may pupunta sa kanya na dalawang anghel na itim na bughaw, asul ang kulay, na tinatawag ang isa sa dalawa na munkar at ang isa pa na nakir. Saka magsasabi ang dalawang ito, ano noon ang sinasabi mo kaugnay sa lalaking ito? Ikasiyam, al-inayatu bil janin, ang pangangalaga sa fetus, yung sanggol sa sinapupunan.
At ito ay kabilang sa mga mahalagang tungkulin ng mga anghel na nagtuturo sa kadakilaan at kakayahan, kudrah ni Allah at ang pagpapahalaga niya sa lahat, maliit man o malaki na may kaugnayan sa tao. Binafqi ruhi fihi wakat birizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Iyon ay sa pamagitan ng pag-ihip ng kaluluwa niya. Isusulat ang panusto sa kanya, ang taning niya, ang gawain niya, kung siya ay malumbay o maligaya. Malumbay ibig sabihin masama na tumangging sumampalataya, o maligaya ibig sabihin sumampalataya na gumagawa ng kabutihan. Ayon kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na nagsabi, nagsanay siya sa amin ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at siya ang tapat at ang pinagtatapatan na nagsasabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi 4 kalimat wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay tinitipon ang paglikha sa kanya sa tiyan ng ina niya ng 40 araw bilang isang patak. Ang patak na tinutukoy dito ay punlay. Pagkatapos siya ay magiging isang malalinta tulad niyon. At pagkatapos siya ay magiging isang kimpal ng laman tulad niyon. Pagkatapos magpapadala si Allah ng isang anghel. Utusan ito ng 4 na pangungusap. At sasabihin dito, isulat mo ang gawain niya, ang panusto sa kanya, ang taning niya, at kung siya ba ay malumbay o maligaya. Pagkatapos, iihip sa kanya ang kaluluwa. Gayon din naman, nasasaad sa Sahih Muslim, ayon sa ulat ni Hudhaifa, at ang hadith, basahin natin ang isinalin na natin. Mahaba ang hadith. Kapag umabot sa 42 gabi, ang patak sa sinapupunan ay ipapadala ni Allah ang isang anghel. Aanyoan ito, lilikhain ang pandinig, paningin, balat, laman at buto nito at magsasabi, Panginoon ko, siya ba'y magiging lalaki o babae? At itatadhana ng Panginoon mo ang nais niya. At ito isusulat ng anghel at magsasabi, Panginoon ko, tungkol sa kanyang edad, at sasabihin ng Panginoon mo ang nais niya. At isusulat ng anghel at pagkatapos nito ay magsasabi siya, Panginoon ko, tungkol sa panustos niya o kabuhayan niya. At itatadhana ng Panginoon mo ang nais niya. At isusulat ito ng anghel at pagkatapos ay ilalabas ng anghel ang balumbon, talaan sa kamay niya na hindi nadagdagan ni nabawasan ng anuman. Nasasaad din sa 2 sahih, salin ang ating direktang basahin. Nagtalaga si Allah ng isang anghel sa sinapupunan na magsasabi, Panginoon, isang patak. Ang tinutukoy, ito'y punlay. Ito ngayon ay isang malalinta. Ito ngayon ay isang kimpal na laman na inanyuan. At kapag ninais ni Allah na lubusin ang pagkakalikha nito, ang anghel ay magsasabi, Panginoon, ito ba ay magiging lalaki o babae? Siya ba ay malumbay o masama? Maligaya, ng isibisin, mabuti? Ano ang panustos at ano ang edad? At lahat ng ito'y isusulat habang siya ay nasa sinapupunan ng ina. Lahat ng mga ito'y tungkulin na isinasagawa ng isang anghel. Ika-10, khizanatun nar, ang pagtatanod sa impyerno.
Nagsabi si Allah, "Wama ja'alna ashaban nari illa malaika." Hindi kami naglagay ng mga tanod ng apoy maliban ng mga anghel. Nagsabi pa siya, "Wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk." Qala innakum makithun. Mananawagan sila, "O Malik, magpawakas sa amin ang Panginoon mo." Magsasabi siya, "Tunay na kayo ay mga mamamalagi, sapagkat iyon ay buhay na walang hanggan, maaring buhay na walang hanggang kaparusahan o kaya kaligayahan sa paraiso." Nagsabi pa siya, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." O mga sumampalataya, magsanggalang kayo sa mga sarili ninyo at mga mag-anak ninyo sa isang apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at mga bato, na sa ibabaw nito ay may mga anghel na mababagsik na matitindi, na hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-utos niya sa kanila at gumagawa sa anumang inuutos sa kanila. 11, al-istighfaru lil mu'minin wa du'a'u lahum wa bisyaratuhum wa ikramuhum fil jannah. Ang paghingi ng tawad sa mga mananampalataya, ang pagdalangin para sa kanila, at ang pagbabalita ng nakagagalak sa kanila at ang pagpaparangal sa kanila sa paraiso. Nagsabi si Allah, "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Ang mga anghel na nagpapasa ng trono at ang mga nasa paligid nito ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila. Sumasampalataya sa Kanya at humihingi ng tawad para sa mga sumampalataya na nagsasabi, "Panginoon namin, sumaklaw ka sa bawat bagay sa awa at kaalaman, kaya magpatawad ka sa mga nagbabalik loob at sumusunod sa landas mo. At magsanggalang ka sa kanila sa pagdurusa sa impyerno. Panginoon namin, at magpapasok ka sa kanila sa mga hardin ng Eden na ipinangako mo sa kanila, at sa sinumang umayos o naging matuwid kabilang sa mga magulang nila, mga asawa nila, at mga supling nila. Tunay na ikaw ay ang makapangyarihan, ang marunong. Magsanggalang ka sa kanila sa mga masagwang gawa. Ang sinumang isasanggalang mo sa mga masasagwang gawa sa araw na iyon, ay naawa ka nga sa kanya. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan. Sa isa pang aya, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na ang mga nagsabi, si Allah ay ang Panginoon namin. Pagkatapos nagpakatuwid, magbababaan sa kanila ang mga anghel na magsasabi, huwag kayong mangamba, huwag kayong malungkot, at magala kayo sa paraiso na sa inyo dati
ay ipinangako. Nagsabi pa si Allah, Janatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ang mga hardin ng Eden na papasukin nila at ng sinumang naging matuwid kabilang sa mga ninuno nila, mga asawa nila, at mga supling nila. Ang mga anghel ay papasok sa kanila sa bawat pinto na bumabati. Kapayapaan ay sumainyo dahil nagtiis kayo sapagkat kay Inam ang magandang pinakahihinatnan sa tahanan. Ito ang mga binanggit ng may akda na mga tungkulin ng mga anghel. Ang tanong, ito lang ba ang mga tungkulin ng mga anghel? Bagkos may mga tungkulin pa ang mga anghel na hindi binanggit dito ng mga akda. Kabilang dito yung pag-uudyok sa bawat isa, sa bawat tao, sa lahat ng tao ng kabutihan. Dahil ang bawat tao ay may kasamang anghel at jin. Ang anghel ang nag-uudyok ng kabutihan at ang jin naman ang nag-uudyok ng kasamaan. Na sasaad sa Sahih Muslim na gusto natin basahin ang hadith, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qal wa iyyaya walakin Allah a'anani alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Bawat isa sa inyo ay mayroong kasamang jin at kasamang anghel na nakatalaga sa bawat isa. Nagsabi sila, maging sa iyo din po ba o sugo ni Allah? Sinabi niya, maging sa akin, subalit tinulungan ako ni Allah laban sa kanya at siya ay nag-Muslim. Dahil dito ay hindi na siya nag-uutos sa akin ng anuman maliban lamang sa kabutihan. Ang anghel na nag-uudyok sa paggawa ng kabutihan ay iba po sa mga anghel na nagtatala ng kasamaan at kabutihan at mga anghel na tagapag-ingat ng bawat tao. Kabilang din po sa mga tungkulin ng mga anghel ay ang pananalangin, dua para sa mga tao na gumagawa ng kabutihan. Ayon sa Sahih al-Bukhari, basahin natin ang hadith. Ma min yawmin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tuwing umaga sa bawat araw ay bumababa ang dalawang anghel na nananalangin, O Allah, pagkalooban mo po ang bawat taong gumugugol sa pagkakawang gawa ng kapalit ding kabutihan. At nanalangin naman ang isang anghel, O Allah, bigyan mo po ng pagkapahamak ang nagkakait, yung nagkukuripot, ayaw magkawang gawa. Kabilang din sa mga tungkulin ng mga anghel na pinapadala sila para sa pagsubok sa mga tao. Kagaya sa naganap na kwento tungkol sa isang kalbo, kitungin at bulag, na kung saan pinadala ni Allah ang isang anghel upang subukin ang tatlong ito. Mayroon pang mga tungkulin ng mga anghel na nasasaad sa Quran at Sunnah, pero ang mga nabanggit na ito ay ang buod at pinakamahalaga na ginagampanan ng mga anghel na binanggit ng may akda. Ito ang mga nilalang na dakila na inilagay ni Allah upang sumamba sa Kanya at ipinagkatiwala sa kanila ang maraming mga tungkulin na narapat
sa bawat mananampalatayang Muslim na ito'y sampalatayanan. At ang pananampalatayang ito sa mga nilalang na ito na hindi nakikita at pagmamahal sa kanila ay sapagkat sila'y humihingi ng tawad para sa mga mananampalataya at nag-iingat sa kanila. At ang pinakamahalagang bunga ng pananampalatayang ito sa mga anghel ay ang patuloy na pagpapakatuwid ng isang mananampalatayang Muslim dahil siya'y laging nasa kamalayan, laging conscious sa bawat kinikilos at sinasabi, at laging panatag sa lahat ng oras sapagkat nakatitiyak siyang mayroong mga anghel na nakamasid at nag-iingat sa kanya. Maging si Imam Ahmad, rahimahullah, sa panahon ng kaniyang nalalapit na pagpanaw, dumating ang isa sa kasamahan niya at nakita nito na siya'y humahaloy-hoy, dumadaing sa sakit. Sinabi niya, "O Abu Abdullah, humahaloy-hoy ka, humahalinghing ka sa sakit." Samantalang sinabi ni Tawus, si Tawus, rahimahullah, isa din ito sa mga tabi'in, na isinusulat ng anghel pati ang paghaloy-hoy ng may sakit sapagkat sinabi ni Allah, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ito'y ayang binasa na natin sa unahan. Wala siyang binigkas na anumang pagkakasabi malibang sa tabi niya ay mayroong isang mapagmasid na nakalaang magtala, laging present na nagmamanman at handa na magtala ng lahat ng mga gagawin at sasabihin. Sinabi ni Imam Ahmad, sabi niya, pati ang pagdadaing sa sakit ay isinusulat. Sinabi niya, opo, dahil dito tumigil siya sa pagdaing o paghahaloy-hoy sapagkat lahat ng ating sasabihin na isinusulat ng anghel, ito po ay may katumbas na gantimpala. Gantimpalang mabuti kung ito ay mabuti at gantimpalang masama kung ito na may masama. Kaya naman, ang pananampalataya sa mga anghel ay may malaking epekto sa realidad na pamumuhay ng isang mananampalatayang Muslim. Dito po natin natapos ang ikalawang haliging ito ng ating pananampalataya, ang pananampalataya sa mga anghel. Insyaallah, kung loloobin ni Allah, ipagpatuloy po natin ang natitirang mga haligi sa susunod na mga aralin. Hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang natutunan natin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول